Ako naman si Lovie. Ayos lang naman ako, mga lampakong kalaban. O sige, magpapayanggaw na lang ako para sa kaligtasan ng kaibigan ko. Pero mangako kayo, nabubuhayin niyo siya pagkatapos nito. May isang salita kaming mga aswang, Lovie. Kaya huwag kang mag-alala. Ngayon ay nasa husto na akong edad at kayang-kaya ko na itong kontrolin. Kaya humanda kayo. Magsisimula na ang tunay na laban. Lahat ng tao ay may lihim na pinakaiingat-ingatan. Hindi ito maiiwasan pagkat parte na ito ng buhay. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa aking nagampanang tungkulin upang mailigtas ang mga residente sa probinsya namin dito sa Iloilo. Para mas malinaw po sa inyo, uumpisahan ko na po ang ibahagi sa inyo ang karanasan ko bilang napiling hinirang nalilipol sa mga aswang na tinatawag na Harimudon. Magandang buhay po sa inyong lahat at ito ang kwentong kababalaghan ko. Lovie, saan mo nakukuha yung lakas mo, ha? At kinakaya-kaya mo ng ganun-ganun lang ang mga aswang na sumasalakay dito sa ating probinsya? Siguro may tinatago kang mutyano, bertud, anting-anting, o kaya agimat, no? Naku, wala. Kilala mo naman ako mula pagkabata natin, hindi ba? Sadyang isinilang na yata akong may abilidad at marunong sa pakikipaglaban. Kaya parang may gamit na rin akong agimat tulad ng inaakala nyo. Pero maniwala ka, wala ako nun. Isa pa, kung meron man, edi sana, sinwerte na ako sa buhay. Hindi ba ang sabi nila, kapag may ganun kang tangan, kaakibat nun ng swerte, swerte daw ang idudulot sa'yo nun. Kung sa bagay. Naglalakad kami ng mga oras na yon papunta sa lugar na may napabalitang nanggugulo daw na isang aswang na dalaga. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang mapaisip dahil sa mga sinabi sa akin ni Joey. May punto kasi siya. Para kasi talaga akong may mutya o bertud na siyang gumagabay sa akin kapag lumalaban na ako sa mga aswang. Hindi ko tuloy maiwasang mapaisip kung sino ba talaga ang aking tunay na mga magulang. Hindi rin kasi alam ng nasira kong si Lolo Entot na siyang nakapulot at nagpalaki sa akin. Basta ang kwento niya noong buhay pa siya, nakita niya daw ako sa harap ng bakuran niya na nakalagay sa isang basket na may sapi na mga tuyong daw at walang saplot sa katawan. Dahil sa awa niya sa akin, kinupkup niya ako at inaruga na parang tunay na apo. Hanggang sa huli niyang hininga ay hindi niya nasabi ang patungkol sa mga tunay kong magulang. Kaya ang ibig lang sabihin nun ay hindi niya talaga kilala ang mga ito. Ang isa pa na labis na gumugulo lang sa aking isipan ay ang nabanggit niya na isa ko pang katauhan na lumabas daw noong nasa 15 anyos pa lang ako at kabilugan yon ng buwan. Natigil lamang ang pag-iisip ko ng malalim nang marating na namin ang baryo na nabalitaan naming may aswang na nanggugulo. Joey, maghiwalay muna tayo. Sa kaliwa ka, ako naman sa kanan. Makiramdam ka ng mabuti ha, at baka hindi mo namamalayan, kaharap mo na pala aswang. Tumango lamang siya sa akin, tanda ng kanyang pagtugon. Ako na may hindi pa tuluyang nakalalayo, ay may mabigat na presensya na akong nasasagap. Kaagad kong hinagilap ng tingin si Joey para tawagin. Mabuti na lamang at hindi pa siya nakakalayo. Joey, halika dito, bilis! Kaagad naman siyang lumapit sa akin na nakakunot ang noo. Bakit? Nandito siya sa parting to. Nararamdaman ko siya. Malakas din ang puwersa niya. Pero ramdam kong kaya ko siyang labanan. Magdidilim na ng mga sandaling yon, kaya matyaga muna kaming naghintay sa isang karinderya na malapit sa kinaroroonan ng malakas na aurang nasasagap ko. Sa ilang oras pang lumipas, ay tuluyan ng nilamon ng dilim ang paligid.
Kahit pa alam ng mga taga roon na nandun kami ni Joey para magbantay, ay hindi pa din maiwasan ng mga ito ang magsara ng kanilang mga bahay dahil sa takot. Mukhang may trauma na agad ang mga tao dito Sa palagay ko nga rin, Lovie. Joey, alerto ka ha. Palapit na siya dito sa baryo. Manang, magsara na po kayo ng karinderya ninyo. Dali! Dali-dali namang kumilos ang ginang. Taranta din ang mga serbidora para tulungan ang kanilang amo. Sa ilang minuto lamang ay nakapagsara na ang mga ito at nagkubli na sa kani-kanilang kwarto. Tayo na, Joey. Tapusin na natin ang isang to bago pa siya makapangbiktima ulit ng inosenteng residente. Wawakasan na natin ang paghasik niya ng lagim. Mula sa kakahuyan ay kitang-kita namin ang isang nilalang na palipat-lipat ang pagtalon ng mabilis sa mga sanga ng punong kahoy. Nang dumako na ito sa direksyon sa may mga kabahayan, ay dumapo ito sa bubong ng isang bahay na gawa lamang sa pawid. Malakas na sigaw ng isang babae ang sumunod na narinig namin, kaya dali-dali namin itong pinuntahan para saklolohan. Hoy, babaeng aswang! Kami ang harapin mo! At huwag ang mga taong walang kalaban-laban sa'yo! Nabaling sa amin ang atensyon ng aswang na nasa bubong na nanlilisik ang mga mata. Halatang galit ito dahil sa pagkabulabo. Tumalon ito para bumaba sa lupa. Para siyang palaka nang bumagsak ito. Ngumisi pa ito sa amin, saka mabilis kaming inatake. Joey, naariyan na siya! Sa likod ka lang, ako nang bahala. Mula sa aking tagiliran ay binunot ko ang gintong punyal na naman ako sa aking nakagisnang lolo. May ukit din ito na imahe ni Hesukristo. Gawa daw ito sa nakidlatang kampana ng simbahan na nagkapira-piraso. Inaakala ng karamihan noon na may rason kung bakit nangyari yon sa kampana. At ang paniniwala naman ng iba ay mabisang gawing armas ang mga bahagi nito na panlaban sa masasamang nilalang. Gaya ng mga nauna ko nang nakasagupang mga aswang, sinukat ko muna ang lakas ng babaeng aswang na yon sa pamamagitan ng pagpapalitan namin ng pag-atake. Hindi rin ito nagpatalo at talaga namang ibinuhos ang lahat para lamang masunggaban niya ako. Si Joey naman, imbes na kalmado lamang na nanunood, pero kabaligtaran ang nangyayari dahil imbes na ako ang pinagpapawisan, ay siya pa ang nagtatagaktakan ang mga pawis. Nang hindi na ako masaya sa pakikipaglaro sa aswang, doon ko na itinarak sa kanyang puso ang gintong punyal. Paghugot ko nun ay padausdos itong bumagsak sa lupa nang wala ng hininga. Ang galing mo talaga, love. Lovie. Ito talaga? Hindi na nasanay. At saka hoy, love ka dyan. Punasan mo nga yung butlig-butlig mong pawis. Akala mo talaga ikaw ang napagod sa pakikipaglaban no? Nahihiya na lamang na pinunasan ng kaibigan ko ang pawis niya. Nagpatiunan na lang din ako sa paglalakad at siya na may sumunod na lang din. Paglipas ng magdamag, nabalitaan ko na lang na sinunog ng mga residente sa baryong pinuntahan namin kagabi ang bangkay ng babaeng aswang. Ang akala ko ay doon na matatapos ang paghahasik ng lagim ng mga aswang sa baryo na yon. Ngunit hindi pa pala. Mas lumala pa dahil parang ipinaghihiganti ng mga ito ang babaeng aswang na napatay ko nitong mga nagdaang mga araw. Lovie! Lovie! Malalakas na katok sa pinto ng bahay ko habang tinatawag ako ng pasigaw ni Joey na sobrang natataranta ang boses. Mabilis ko namang tinungo ang pintuan para pagbuksan ang aking kaibigan. O Joey, anong balita? Bakit parang aligaga ka? May problema ba? Meron. At malaki.
Nangunot naman ang noo ko. Parang nasabik pa ako na malaman kung ano yon. Ano nga? Ito naman pabitin masyado. Hindi na lang sabihin kung ano yun eh. May paligoy-ligoy ka pa dyan. Ganito kasi yun. Yung baryong pinuntahan natin noon, yung kauna-unahang babaeng aswang na napatay mo, naaalala mo ba yon? Oo. Bakit ba? Ano bang meron? Nakakainis naman to. Ano ba yan? Nagdadabog na ako dahil sa sobrang pagkabitin. Oh, relax. Kalma lang, Lovie. May kaibigan ako na taga doon. Sinabi niya sa akin na may 2 aswang na nagpunta kagabi na nagbabanta. Kapag daw hindi nila inilabas ang taong pumaslang sa kanilang ina, ipinapangako daw nila na babalik sila at mambibiktima ng ilan sa mga ito. Bawat gabi daw na dadaan, hanggat wala silang napapala, maghahasik sila ng lagim. Kung ganon hinahamon nila ako, pwes, mamayang gabi, pagbibigyan ko sila. Magpaiwan ka na muna kasi mukhang seryoso na mga kaganapan. Kung malakas ang loob nilang hamunin ako, ibig sabihin nun may ibubuga sila. Aba, hindi pwede. Sasama ako, no? Kailan ka ba kumilos nang hindi ako kasama, Lovie? Pero Joey, delikado na ang lakad ko ngayon. Baka mapano ka pa eh. Uy, concern siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako maano, okay? Kaya kumalma ka. Ikakasal pa tayo eh. Anong pinagsasasabi mo dyan? Sige na nga, sumama ka kung gusto mo. Wala akong pake. Padabog kong isinara ng malakas ang pinto ng bahay ko. Pero kunwari lang yon, para itago ang pamumula ng aking pisngi. Aminado naman ako na noon pa man ay may gusto na din ako kay Joey. Bukod kasi sa gwapo siya, lagi pa niya akong sinasamahan sa kahit anong laban na aking pinupuntahan. Duwag nga lang. Pagsapit ng gabi, nakagayak na din ako upang magpunta ulit sa baryong patuloy na ginugulo ng mga aswang at kung saan ako hinahamon. Pagbukas ko ng pintuan, nasa 3 baitang ng hagdan si Joey, nakadekwatrong naghihintay sa akin. Kanina ka pa dyan? Medyo lang naman. Pasensya ka na ha. Bakit kasi hindi ka kumatok para napatuloy muna kita sa loob? Hindi na lang kasi naisip ko baka nagpapahinga ka pa. Hayaan mo na lang yon. Ano, tara na? O sige, tara. Gaya ng dati, sa tinatambayan naming karinderya kami dumiretso para na rin makapaghapunan. Hindi pa tuluyang lumulubog ang araw. 2 presensya na ang aking naramdaman na paparating. Sa tingin ko sila ay 2 aswang, 1 babae at 1 lalaki ang siyang humamon sa akin. Tumayo ako habang si Joey ay kumakain pa. Sinabihan ko na lang na sumunod siya pagkatapos niya doon. Tumango lamang siya dahil hindi siya makapagsalita sapagkat punong-puno ng pagkain ang bibig niya. Hindi nagtagal ay nagkita-kita rin kaming 3 sa gilid ng kagubatan. Magandang gabi sa'yo, mortal naming kaaway. Base sa aurang nasasagap namin sa'yo, ikaw ang pumaslang sa aming ina. Tama pa ako? Oo, siguro nga ako yun. Ano naman ngayon? Nanggugulo siya ng mga tao, kaya nararapat lang sa kanya ang ibaon sa hukay. Tama nga sabi ng mga ibang mga aswang. Matapang ka, pero tignan natin kung gaano ka katapang kapag nasa teritoryo ka na namin. Teritoryo? Sa tingin niyo ba mapapapunta niyo ako sa teritoryo ninyo? Nagkakamali kayo dahil dito pa lang wawakasan ko ng mga buhay ninyo. Akma ko na sanang bubunutin ang aking gintong punyal nang biglang magsalita ulit ang dalagang aswang na sa tansya ko'y kaidaran ko rin lang. Oops, teka lang. Masyado ka namang padalos-dalos eh. Hayaan mo muna kaming magpakilala. Ako nga pala si Jessa at ito ang kapatid kong si Loy.
Kumusta ka na, aming kalaban? Nagtawanan pa ang dalawa pagkatapos nilang magpakilala sa akin. Ako naman ay pinilit na kumalma, saka nagpakilala rin sa kanila. Ako naman si Lovie. Ayos lang naman ako, mga lampa kong kalaban. Ganti ko, saka din ako humalakhak. Halatang nainsulto sina Jessa at Loy sa sinabi ko. Nang gagalaiti kasi ang kanilang mga muka. Pero halatang pinipigilan nila. Sige lang, magpakasaya ka lang. Pero tinitiyak namin sa'yo na kami ang tatawa sa huli. Hindi ka muna namin lalabanan ngayon. Doon na lang tayo sa teritoryo namin maglaban. Tiyak namang pupunta ka kung ayaw mong mapahamak ang hawak naming lalaki. Nagtataka ako sa sinabing yon ng dalagang aswang. Napatanong tuloy ako sa aking isipan kung sino ang tinutukoy nila. Hanggang sa naalala ko si Joey na iniwan ko sa karinderya. Busog na busog pa siya kaninang kinuha namin siya. Ang sarap siguro niyang kainin. Pero wag muna. Kaya kung gusto mo pa siyang makitang buhay, ay kunin mo siya sa aming teritoryo. Mga hayop kayo! Subukan nyo lang nakantiin si Joey. Isusumpa niyong nabuhay pa kayo. Nasaan ang teritoryo nyo? Nasaan? Nasa kapatagan. Paglagpas mo ng kagubatang ito. Sana'y makaligtas ka sa mga bitag namin dyan sa gubat, Lovie. At bago mag-umaga, dapat nasundan mo na kami doon. Dahil kung hindi, kakatayin namin ang kasama mong si Joey at kakainin. Hanggang sa muli, mortal naming kalaban. Nanlulumo akong napayuko sa lupa dahil sa nangyari kay Joey. Sinisisi ko pa ang sarili ko at sinasabi sa aking isipan na sana'y hindi ko na lang siya iniwan. Samantala, Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako rito! Kapag nalaman ni Lovie itong ginawa niya sa akin, humanda kayo dahil papatayin niya kayong lahat! Huwag kang mag-alala, Joey. Pagdating ng Lovie mo dito, sa harapan mo mismo namin siya kakatayin ng kapatid ko. Kaya huwag ka nang mag-alala. Yun ay kung maliligtasan niya ang aming mga patibong na nakakalat sa loob ng gubat. Ang sasama niyo! Masunog sana kayong lahat sa impyerno. Mga tinamaan kayo ng lintig! magdamag akong hindi nakatulog sa pag-aalala kay Joey. Inabot na ako ng pagtaas ng araw, pero dilat pa rin ang aking mga mata. Pero kailangan kong tibayan ang aking loob at magtiwala sa Diyos na hindi niya pababayaan ang kaibigan ko. Inayos ko ang aking sarili para magluto ng makakain. Pagkatapos kong magluto at mag-agahan, ay naligo muna ako, saka dumiretso sa kama. Pilit kong pinakalma ang aking sarili hanggang sa nagawa ko ring makatulog. Sa aking panaginip ay nasa lugar ako na madilim ang paligid. Naglalakad ng walang patutunguhan hanggang sa makita ko ang isang babaeng mahaba ang buhok at purong itim ang kasuotan. Pula ang mga mata, maputla ang kutis at may mga nakausling pangil sa bibig. Pero ang hindi ko maipaliwanag na aking napansin dito ay ang maamo niyang mukha sapagkat napakalaki ng aming pagkakahawig. "Sino ka?" Ngumiti lamang ito sa akin. Sa kanya ako kinausap sa isipan. Sabi niya, siya daw ang tunay kong ina. Huwag daw akong mag-alala dahil malapit nang magbukas ang pintuan ng tunay kong lahing pinagmulan. Hindi ko maintindihan ang ibig niyong sabihin, pero kung kayo ang tunay kong ina, salamat dahil maski sa panaginip, nakita ko kayo sa kauna-unahang pagkakataon. Lumapit siya sa akin, saka ako niyakap ng mahigpit. Ramdam na ramdam ko naman
ang higpit ng yakap ng isang ina sa mga oras na yun, na doon ko pa lamang naramdaman. Base sa lukso ng dugo, kayo nga ang aking ina. Nay, namiss ko po ang mga yakap ninyo. Sana'y hindi na matapos ang mga sandaling to. Huwag niyo na po akong iiwan ulit, ha? Kumalas mula sa pagkakayakap sa akin si ina. Saka muli kong narinig ang boses niya sa aking isipan. Sinabi niya na maski wala siya sa tabi ko, ay mananatili naman siyang nasa puso ko. Hindi ko namalayan na umiiyak na pala ako ng mga sandaling yun. Ang huling sinabi pa ng aking ina bago ako nagising ay sana piliin ko pa rin ang landas ng kabutihan kapag nagising na ang pagkatao kong matagal nang nakahimlay. Ina ko, salamat sa pagbisita mo sa panaginip ko. Mahal na mahal po kita. Kayo ni Ama, kung saan man kayo naroroon. Yakap-yakap ko ang aking sarili habang sinasabi ang mga katagang yon. Pagkatapos kong umiyak, ay gumaan na din ng husto ang aking pakiramdam. Muli kong inayos ang aking sarili na tila isa na akong bagong silang na tao dahil sa kakaiba kong panaginip na yon. Mas lumakas na kasi ang kumpiyansa ko sa sarili at mas tumibay na ang aking loob para haraping muli ang mga aswang. Paglubog ng araw, ay handa na ako para sa gagawing paglalakbay. Tiniyak ko munang wala ng katao-tao sa paligid bago ako lumabas sa aking bahay para umpisahan ang paglalakad papuntang paanan ng gubat. Pagdating ko doon, ay huminga muna ako ng malalim. Panginoon, gabayan niyo sana ako sa laban kong ito. Kayo na po ang bahala sa akin sa pagpasok ko dito sa gubat. Malagpasan ko sana ang mga patibong ng magkapatid na aswang upang maligtas ko ang kababata kong si Joey na binihag nila. Bigyan niyo po sana ako ng karagdagang lakas para lipulin ang kampo ng kasamaan na pilit na nanggugulo sa mga tao. Amen. Pagkatapos kong magdasal, ay pinasok ko na ang gubat. Bawat hakbang ko ay maingat na maingat. Hindi ko inalis ang aking pakiramdam sa paligid, pero sadyang tuso ang mga aswang. Nang medyo makalayo na ako sa kabihasnan, ay bigla na lamang akong nakarinig ng isang huni ng baboy ramo na animoy ng gagalaiti. Pagtingin ko sa aking harapan, bandang kanan, ay doon ko ito nakita. Nakahanda na sa gagawing pagsuwag sa akin hanggang sa ito'y kumaripas na ng takbo palusob sa akin. Hindi rin pangkaraniwan ang laki nito at may nagbabagang mga mata. Hinugot ko ang aking gintong punyal, saka ko ito buong tapang na hinarap. Paglapit sa eksaktong distansya ng ligaw na baboy na yon, ay pumaikot ako sa bandang kaliwa. Pagharap kong muli rito, ay kaagad kong tinarak sa liig ng hayop ang aking sandata. Dahilan para umiyak ito ng napakatinis. Pero hindi ko na ito tinantanan pa. Paulit-ulit ko itong sinaksak sa liig hanggang sa mapugutan ko ito ng ulo. Nang humandusay ito sa lupa, ay doon pa lamang lumitaw ang tunay nitong wangis bilang isang aswang na lalaki. Umpisa pa lang ang patibong na to ng mga aswang, Lovie. Kaya mag-iingat ka. Saad ko sa sarili, saka muling nagpatuloy. Sa may hindi kalayuan ay isang putol na katawan naman ng isang babae ang nakaharang sa aking dadaanan. Lalapitan ko na sana ito nang bigla na lamang may kung anong kakaibang hangin na may dalang nakakakilabot na aura sa pandama. Eksaktong pagtingala ko ay dadagiti na sana ako ng manananggal. Mabuti na lamang at nakayuko pa ako kaya hindi niya ako naabot. Lintik na! Kamunti ka na ako doon ah! Mabuti na lang talaga't napansin ko kaagad. Kung hindi, baka nasa ere na ako ngayon at nilalanta ka na ng manananggal na yan. Naku, manda ka sa akin mamaya!
Tumakbo muna ako para magtago sa ilalim ng isang punong kahoy. Sumuksok din ako sa isang matayog na talahib para magkubli. Nang hindi na ako mahagilap ng manananggal, binabaan nito ang paglipad. Matyaga muna akong naghintay ng magandang pagkakataon. At nang dumating yun, ay patakbo kong nilapitan ang manananggal. Huli ka! Tignan lang natin kung makakaligtas ka pa sa gagawin ko. Manananggal ka pala ha? Pwes, manananggal din ako. Nang pakpak nga lang. Gamit ang gintong punyal, ay pinutulan ko ng mga pakpak ang manananggal. Nagkikikisay ito na parang uod sa lupa pagkatapos. Hindi ko inaasahan na yun na din pala ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nyek, pakpak lang pala ang lubos na kahinaan ng mga manananggal. Kapag naputol pala to, para na rin pala silang nilaslasan ng liig. Natatawa na lang ako na iniwan ang bangkay ng manananggal. Alam ko na hindi pa doon natatapos ang patibong ng magkapatid na Jessa at Loy. Hindi nga ako nagkamali dahil mula sa mga sanga ng punong kahoy na malalaki, may maliit at maitim na nilalang na palipat-lipat ng pwesto para itong pusa kong kumilos at gumapang. Mukhang tiyanak ang isang tuwa. Maliit pa eh. Siguro sanggol ito na dinukot nila at niyanggaw. Kawawa naman. Pero wala na akong magagawa kasi tiyanak ka na eh. Ang pwede ko na lamang gawin ngayon ay patawarin ang iyong kaluluwa at papuntahin ka kung saan ka man dapat mapunta. Biktima ka lang naman ng mga aswang, kaya alam kong tatanggapin ka ng Panginoon. Pinakiramdaman ko ng mabuti ang patago-tagong tiyanak. Hindi kasi ako pwedeng makagat nito o maski makalmot man lang dahil may lason ang mga kuko at ngipin nito. Hanggang sa hindi na ito nakapagpigil at sinunggaban niya na ako. Bago pa niya ako malapitan, inundayan ko na siya ng aking sandata sa liig. Pugot ang ulo nitong bumagsak sa lupa. Huwag kang mag-alala baby, bibigyan ka ng hustisya ni Ate Lovie. Mahimlay ka na at magpahinga ng matiwasay. Kaunting paglalakad pa ay natuntun ko na ang kapatagan. Ibig sabihin lang nun, nakalampas na ako sa mga patibong ng magkapatid. Ang tangi ko na lang gagawin pala ay ang hanapin ang kinaroroonan ng pugat nila. Siguro naman hindi ako mahihirapang tuntunin sila. Mararamdaman ko naman ang puwersa nila kung malapit na ako eh. Joey, sana hindi ka pa nila inaano. Dahil kung nagkataon, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ilang minuto lang ang nilakad ko at natuntun ko na kaagad ang kuta nila. Pagpasok ko sa bungad, sigaw kaagad ng magkapatid ang aking narinig. Magaling! Talagang kahanga-hanga ka, Lovie. Nalagpasan mo ang asbo, manananggal at tiyanak. Totoo nga ang napapabalita. Hindi ka basta-basta at ordinaryong babae lamang. He! Wala nang maraming satsat! Nasaan na si Joey? Huwag kang apurado. Nasang maayos lang siya. Mamaya ay makikita mo na siya pagkatapos mong balagpasan ang aming mga kampon. Kapag natalo mo sila, kami ni Jessa ang huli mong makakalaban. Kamatayan lang namin ng tunay para magtagpo kayo ng kaibigan mo. Lovie! Tulong! Tulungan mo ako! Lovie! Joey! Hintayin mo ako dyan! Ililigtas kita! Ano, Lovie? Handa ka na ba sa huling bahagi ng iyong laban? Puro kayo dada! Umpisahan niyo na! Mga buong angkan na mga aswang! Durugin ang babaeng ito! Hindi ko na rin pinatagal pa. Sinalubong ko ang napakaraming aswang na palusob sa akin. Hindi ko na alam kung ilan ang bilang nila. Dahil sa anggintong punyal lamang ang nag-iisa kong sandata, hindi maiwasang madaplisan nila ko ng matatalas nilang kuko. Pero hindi ko yun maramdaman dahil mas nangingibabaw ang pag-aalala ko sa lalaking lihim kong iniibig.
Tumagal pa ng ilang minuto ang laban. Mas dumadami din ang aking mga galos at sugat. Sa puntong yon ay naramdaman ko na rin ang sakit at kirot ng mga natamo kong pinsala sa katawan. Sigaw ko nang itarak ng isa sa mga aswang ang matatalas niyang kuko sa aking binti. Sinundan pa yon ng isa sa kabila ko pang binti. Doon ay tuluyan na akong hindi makatayo, dulot ng malalim kong sugat. Bilin talaga namin sa kanila na huwag kang paslangin kung hindi lumpuhin muna. May gusto kasi kaming sabihin sa'yo eh. Sana'y tama ang piliin mo. Mamili ka, Lovie. Pupugutan namin ang ulo si Joey sa harapan mo? O tatanggapin mo ng maluwag sa iyong puso ang pangyayanggaw namin sa'yo? Malakas na halakhak ang pinakawalan ng magkapatid pagkatapos nila akong tanungin. Napayukom pa ako sa aking mga palad at nag-isip ng aking isasagot. Hanggang sa ang napili ko ay ang magpayanggaw na lang para sa kaligtasan ni Joey. O sige, magpapayanggaw na lang ako para sa kaligtasan ng kaibigan ko. Pero mangako kayo, nabubuhayin niyo siya pagkatapos nito. May isang salita kaming mga aswang, Lovie. Kaya huwag kang mag-alala. Lumapit sa akin si Jessa na may dalang mangkok. Ang laman nun ay masarap na luto ng karne ng manok. Pero alam ko na hindi ito ang tunay na itsura ng pagkain. Habang nakahiga ako, ay sinimulan na akong pakainin ni Jessa. Ganyan nga, Lovie. Magpakabusog ka at sa muli mong pagdilat ng mata, isa ka ng ganap na kalahi namin. Hindi ko naman maintindihan ang sarili ko pagkatapos akong pakainin ng mga yanggaw. Unti-unti kasing tila may nagising sa aking pagkatao. Hindi ko alam pero parang may mga kaganapang nagbabalik tanaw sa aking isipan. Pero ang tuluyang nagpanumbalik ng aking lakas ay ang mukha ng aking ina habang sinasabi ang katagang, "Ito na ang pinakahihintay na sandali, anak. Ang pagkabuhay ng iyong pagiging hinirang." Sa muli kong pagbangon at paghilom ng aking mga sugat, ay imbis na matuwa sina Jessa, Loy at ang ibang mga aswang, ay nagimbal sila sa ipinamalas kong aura. Papaanong? Isa ka din palang aswang? Salamat. Dahil sa inyong kamandag, nabuhay ang matagal ko ng natutulog na bertud ng pagiging aswang na hinirang. Ngayon ay naaalala ko na ang lahat. Ikinulong ni Lolo ang aking tunay na pagkatao gamit ang isang orasyon para hindi ako mapahamak sa mga tao. Ngayon ay nasa husto na akong edad at kayang-kaya ko na itong kontrolin. Kaya humanda kayo! Magsisimula na ang tunay na laban! Hindi ko na sila pinagsalita pa. Inunahan ko na sila ng pagsugod. Dala ng pagkabigla ay hindi na ako nagawang ilaga ng iba sa mga aswang. Walang kahirap-hirap kong dinukot ang kanilang mga puso. Lumaban kayo! Huwag kayong matuwag! Laban! Pero mas nangibabaw sa ibang mga aswang ang takot nila sa akin. Wala naman akong ibang ginawa kung hindi ang habulin at dakmain sila sa kamabilisang hinuhugot ang kanilang puso gamit lamang ang matatalas kong kuko. Hala, sige! Ganyan nga, mga hangal na aswang! Sa akin ang huling halakhak! Nasusulyapan ko ang magkapatid na Jessa at Loy na nakatayo lamang sa isang sulok habang pinapanood ang pagkatay ko sa kanilang mga kauri. Madali ko na lamang naubos ang mga ito hanggang sa sila na lamang dalawa ang natitira. Ngayon, nasa final round na ako. Galingan nyo ha, Jessa at Loy? Buisit!
Hindi na napigilan pa ni Jessa ang pagkapikon niya sa akin. Sinugod niya ako gamit ang kanyang kuko. Jessa! Huwag! Gusto pa sanang pigilan ni Loy ang kapatid niya. Pero huli na. Dahil nang makalapit ito sa akin, ay mabilis kong sinalo ang kanyang braso sa kapwersahang hinila. Sigaw ng dalagang aswang dahil sa kirot na nararamdaman niya nang putulin ko ang buong braso niya sa kanyang katawan. Jessa! Kapatid ko! Huwag! Nginisian ko lang ng nakakainsulto si Loy bago ko sunod na hinila ang kabilang braso ni Jessa. Bago ko ito tuluyang pinugutan ng ulo. Hayop ka, Lovie! Papatayin kita! Umiiyak na sinugod ako ni Loy. Parang wala lang na inilagan ko ang kanyang mga pag-atake. Ewan ko ba pero ang sarap sa pakiramdam habang pinagmamasdan ko siyang nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang kapatid na babae. Ano, Loy? Masakit ba ang mawala ng mahal sa buhay? Nararamdaman mo na ba ngayon ang pakiramdam ng mga pamilyang biniktima ninyo? Sige lang, namnamin mo muna ang sakit nang mawala ng mahal sa buhay bago kita isunod sa kanila. Tumawa lamang ako habang iniilagan ang kanyang mga ibinabatong pag-atake. Banas na ang kanyang itsura dahil hindi man lang niya ako matamaan maski isang beses. Lovie! Nasaan ka na? Pinapapak na ako dito! Bilisan mo! Aray! Sa sinabing yon ni Joey ay nataranta ko. Mukhang nasa panganib ang kanyang buhay. Pasensya na, Loy. Pero kailangan na kitang tapusin. Paalam na sa'yo. Walang kahirap-hirap kong hinugot ang kanyang puso at pagbagsak nito sa lupa ay saka ko mabilis na hinanap si Joey. Joey? Nasaan ka? Nandito ako! Dalian mo! Nahanap ko siya sa isang kulungan na gawa sa mga bilog na kahoy. Nakagapos ng baging ang kanyang mga kamay at paa. Ano? Nasaktan ka ba? Saan ang mga kagat mo? Nasaan ang mga umatake sa'yo? Nandyan sila oh! Palipad-lipad! Grabe tong mga lamok na ito, Lovie! Daig pa ang mga aswang kung sumipsip ng dugo ko eh! Napakunot ang noo ko, saka nagpamaywang. Naiinis ako na natutuwa sa sinabing yon ni Joey sa akin. Akala ko naman talaga kung napano ka na, lamok lang pala. Pero kung makasigaw, daig pa ang nilapa ng aswang ah. Sorry naman. Namiss na kasi kita eh. Dali na, kalagan mo na ako, please. Nek-nek mo, manigas ka dyan, bahala ka. Pero sa huli, ay hindi ko rin siya natiis. Kinalagan ko siya, pero ramdam ko ang paninibago niya sa akin dahil sa kakaiba niyang mga tingin. Oh, bakit parang nag-iba ka yata, Lovie? Pulang-pula ng mga mata mo. Oh, at saka may pangil ka na rin. Teka, huwag mo sabihin na... Oo, Joey. Aswang ako. Aswang na hinirang para tapusin ang kasamaan ng mga aswang. Ito ang tunay kong katauhan na ikinulong ni Lolo para hindi ko magamit sa kasamaan. Pero ngayong nasa hustong edad na ako, kaya ko nang kontrolin ito. Kaya huwag kang mag-alala. Aba, ang astig ah. Kaya pala napakahusay mo makipaglaban. Kasi isa ka din palang aswang. Pero hindi lang basta aswang kundi hinirang pa. Ha, ang astig naman talaga ng future wife ko. Anong future wife ka dyan? Manligaw ka muna, oy. Ano ka? Siniswerte? Instant jowa ka agad, ganun? Maghirap ka munang sungkitin ng matamis kong oo, no? Oo na. Pero siguraduhin mo huwag mo akong babastidin ha. May paluhod-luhod pa ang mokong na kumindat-kindat sa akin. Natawa naman ako sa pagpapabebe niyang yon. Oo na. Sige na, tumayo ka na dyan. Pero tandaan mo,
Wag na wag mo akong lolokohin kung ayaw mong sumunod sa mga aswang dito. Sumeryoso naman ang mukha niya. Sa kamarahang kinuha ang aking isang kamay. Pinunasan pa niya ang bahid ng dugo doon. Sa kanya ito hinalikan. Pangako na hanggang sa huling sandali ng aking buhay, ikaw lang at walang ibang babaeng aking mamahalin. Mahal na mahal kita, Lovie. Simula noon at mas minahamahal pa kita habang tumatagal. Kinilig naman ako. Maski naman sino, hindi makakatiis sa mga linyahang yon ng isang lalaki. Lalo na't personal niya itong sinabi sa akin. Sus! Sige, oo na. Sige na. Sinasagot na kita. Ang totoo kasi niyan, parehas lang tayo ng nararamdaman. Mahal na mahal din kita, Joey. Dahil sa sinabi kong yon, hindi na siya nakapagpigil pa. Niyakap niya ako ng mahigpit, saka hinalikan sa labi. Aray! Ang talas naman ng pangil mo, Lovie. Naranasan ko tuloy ang tinatawag na bloody kiss. Loko-loko! Nagtawanan kami at nilisan ang lugar ng mga aswang. Sa mabilis na paglipas ng mga araw, wala naman ng napapabalitang aswang na nanggugulo. Natutunan ko na ding ibalik sa normal ang itsura ko, kaya hindi na ako naiilang na makisalamuha ulit sa mga tao. Halos mahigit 1 buwan din akong nagtago sa loob ng bahay dahil sa wangis kong aswang. Pero ngayon, malaya na ulit ako. Sa ngayon ay pinaplano na namin ni Joey na magpakasal. Buntis na kasi ako, kaya kailangan niya na akong panagutan. Hanggang dito na lamang po ang aking naibahaging kwento. Sana po ay may napulot kayong aral. Lubos na gumagalang, Lovie.